Alright, magandang araw muli sa bawat isa sa atin. It's time to worship and praise the Lord through His Word. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome once again sa bawat isa sa atin, mga first-timers at sa iba mga nasa online natin. Okay, so today pag-aaralan natin ang isang mahalagang topic at isa na namang topic na magbibigay sa atin ng kaunting kaalaman. Alright? Sa ating pagkakilala sa Panginoon at konting diin at lalim sa salita ng Diyos. So today, ang topic natin ay pinamagatan ko pong The True Worshippers of Christ. Last time, ang topic natin ay The True Church of Christ. So ngayon, The True Worshippers of Christ. Alam nyo bang interconnected itong dalawa? Okay? So, babasahin natin. Ang ating teksto ay hinango ko sa John chapter 4, verses 19 to 21, and verses 23 to 24. Babasahin po natin. Ang sabi diyan, Sir, the woman said, "You must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worship?" Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth." Sa Tagalog, sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta." Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." So, bibigyan natin ito ng pagliliwanag, Madalas, sino sa inyo nakapakinig na ito'y tinuro, pinangaral? Alright, madalas sa atin ay narinig na natin to. Na tila ba, ito ay hindi na bago. Pag-usapan muna natin yung nangyari. Si Jesus Christ ay pumunta sa isang balon na nandoon sa Samaria. Alam niyo po, yung lugar na yan na Samaria, isa itong lugar na pinakaiiwas-iwasan ng mga Hudyong puntahan. Dahil galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Lahat ng mga Hudyo, sabihin natin lahat. Walang tinitira kahit isa, Walang lahat. Bago sila pupunta doon sa hilagang bahagi ng Israel, kung saan nandoon ang Samaria, ang mga Samaritano, Bago sila tumawid doon, iikot sila sa napakalayong iikutin, tatawid ng ilog Jordan, at sa kabilang ibayo, saka maglalakbay ng malayo, tatawid ulit ng ilog, maiwasan lang itong lugar ng Samaria. Kasi galit sila sa mga Samaritano. Malalim ang kanilang hinanakit sa mga Samaritano. Pinakaiiwasan nila lahat yan. Si Jesus mahilig maglakbay .
No? Si Jesus, hindi naman sa tinatamad siya. Umikot. Siya ay dumire-diretso mula dito sa Jerusalem papuntang Samaria. Nagtaka at nagulat ang mga nakabalita dito. Lalo na ang mga Hudyo, mga disipulo. Now, pumunta siya sa may balon, igiban ng tubig ng mga Samaritano, at nabutan niya isang babae na nag-iigib ng tubig. Kinausap niya ngayon. Sabi ng babae, "Ba't mo ako pinagkakausap? Di ba bawal sa inyo makipag-usap sa amin?" Sabi ni Lord, kung kilala mo lang kung sino ang kausap mo, ikaw pa ang hihingi ng tubig sa akin. No? Bibigyan kita ng tubig na hindi mauubos. No? Walang katapusang pagbubukal. Ngayon, doon nagsimula ang kanilang usapan. Yung mga disipulo, wala sila doon kasi pinabili muna sila ni Lord ng makakain. Kasi nauhaw at nagutom si Lord. Sige, bili muna kayo. Tapos, nung madat na nila na nag-uusap si Jesus at ang Samaritano, malaking no-no yon. No? Bawal yon na makipag-usap sa mga babaeng Samaritana. No? Isang malaking kasalanan, kumbaga, para sa mga Hudyo ang ganong gawain. So, kinausap niya. So, abante tayo. Sabi ng babae dito sa ating binasang teksto, no? Sinasabi ng ninyo na dapat ang worship doon lang gagawin sa Jerusalem, sa inyong templo. Pero, kaming mga Samaritano, dito sa Mount Gerizim, namin ginagawa. May dahilan po sila doon. Malaking kwento ang nasa likod nito. Alright, pag-usapan natin yan. So sabi ni Jesus, ng babaeng Samaritana, "Why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim where our ancestors worship?" Kasi, bago tayo pumunta sa sagot ni Lord dito, no, tingnan muna natin yung kasaysayan. May kwento kasi ang likod nito eh. Alright? So, parehong si Yahweh ang pinaniniwala ang Diyos ng mga Hudyo at mga Samaritano. Pero magkaiba sila ng relihiyon. Sa kanila pala, meron din pala magkaibang relihiyon, ha? Kaya magkalaban sila, magkatunggali, lagi silang nagtatalo. Parang kamukha lang sa atin ngayon. Dami, parehong Christian, pero nagdedebate. No? Trinitarian, oneness, no? Bautismo sa bautismo sa pangalan ni Jesus at bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. May sigalot, no? Now, mas malala itong sa mga Hudyo. Magkaiba din po ng pinaniniwalaan na lugar. Naniniwala ang mga Hudyo na dapat doon ang tamang pagsamba sa Jerusalem Temple. Ang mga Samaritano naman dapat sa Mount Gerizim. Kasi anong nangyari dito, itong Mount Gerizim, papakita ko sa inyo ha. Sabi dyan, yan. Ang Mount Gerizim, historic ito sa kanila. Noong nagbaba ng utos ang Panginoon kay Moises at kay Josue ng mga blessings at mga curses, ang blessings ay doon ibinigay sa bundok ng Gerizim. No? Ang lahat ng Israelites ay pumagitna. Milyon po sila, no? Pumagitna dyan sa valley ng Shechem. Dyan sila tumambak. Habang ina-announce ang blessings, sila ay doon sa Mount Gerizim. Lahat ng curses, sumpa, ay doon sa Mount Ebal. Alright? Kaya naniniwala sila na dito sa bundok na ito, no? Ito ang pinagpalang bundok sa buong mundo. At dito rin nagtayo ng altar si Moises para sumamba sa Panginoon. Ito'y makalipas na sila'y tumawid na sa ilog. Ilog na pula. Okay? Red Sea. Okay? Galing sila sa Egypt. Alright. So, ngayon dito, nagsimula ang mga kauna-unahang pagsamba sa Diyos sa lugar na ito. Ngayon, nung sinulat ni Moises ang first 5 books ng Bible, ano yung first 5 books ng Bible? Yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
yung unang libro ng Biblia, no, natin, sinulat ni Moises, naniniwala sila na yun lang ang Biblia na dapat tangkilikin ng mga tao. Wala nang iba. Hindi ba, sabi ng mga Hudyo, hindi pwede. Meron pang 1 Kings, 1 Chronicles, mga Psalms, Proverbs, meron pang prophetic books. No? Kailangan 39 books lahat. Nagtatalo sila, debate. So ngayon, itong mga Samaritano, ang alam lang nila, batas, batas, batas. Kasi ang lumang tipan, o yung first 5 books, puro batas yun eh, law. Covenant law. Wala doon yung mga prophetic messages tungkol sa coming Messiah. Kaya sabi ni Jesus dito, no, kayong mga Samaritano, hindi nyo alam ang tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Kami alam namin. Naintindihan natin? So, kumbaga, mayroong problema sa doktrina itong dalawang ito, mga Hudyo at mga Samaritano. Now, magkaiba din sila ng lugar ng worship at very devoted sila doon. Ang alam nila, the only way na makalapit sa Diyos ay sa tamang lugar ng pagsasambahan. Laging pinag-aawayan nila yon. Now, ito ngayon ang bundok ng Ibal at saka Mount Gerizim. At makikita nyo, ito yung templo ng mga Samaritano sa Mount Gerizim na ngayon wasak na po yan. Wala na yan. Okay? Kasi matagal na ito eh. Alright? Now, marami pa silang pinag-aawayan. Ang sanhi ng hidwaan ng mga Samaritano at Hudyo ay umabot sa 7. No? Meron silang mga political at saka moral issues sa isa't isa. Ang mga Samaritano kasi mga tisoy yan eh. May halo silang foreign blood. At bawal na bawal sa mga Hudyo, sa mga Israelita, ang mahaluan ka ng foreign blood. Hindi ka pwede mag-asawa ng hindi Israelite. Noong 722 BCE, no, kinubkob ang Israel ng mga Assyrians, no? At ang buong Juda, no, pinalayas ang mga Israelita at ang natira yung mga Samaritano. At yung mga sundalong Assyrians na taga-ibang bansa na tumalo sa Israel ay inasawa ang mga Samaritano, kaya nag-mixed breed sila. Isa yan sa kinamumuhian, kinasusuklaman. Pag nakita sila ng Samaritano, kadiri yan. May halong dugong foreigner yan. Ay sa atin, tisoy na tisoy tayo, pugim-pugi tayo, ganda-ganda tayo pag tisoy eh. No? Sa kanila, kadiri yon, kasalanan yon. Isa yan sa problema nila. Tapos, may problema pa sila sa Bibliang ginagamit nila at sa templong pinagsasambahan nila. So, kaya mortal na magkagalit ang magkababayan na ito. Walang iniwan sa Muslim at mga Kristiyano. Naintindihan natin? Alright? Pero ang Muslim at mga Kristiyano, magkaiba ng pinaniniwalaan Diyos. Sila mas malala kasi iisa lang ang Diyos nila, pero mortal silang magkaaway. Alright? So, ganun yan, ano? Binigyan ko ka lang kayo ng background. Punta tayo ngayon sa sinagot ni Jesus. Alright? Pakibasa ang verse na sinabi ni Jesus. Jesus replied. Ready, go. Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." Darating ang panahon na hindi na magiging mahalaga ang kung saan ka sasamba, no? Ang kung sasamba ka sa templo o hindi sa templo, hindi na ito magiging issue. Sa kanila issue, ngayon hindi na. Kumbaga, inalis na ni Lord ang dividing wall nilang dalawa. Naintindihan natin? Temple worship has been decommissioned. Everybody say decommissioned. Pag sinabing decommissioned, it means to officially withdraw equipment, tatanggalin yung mga gamit, aalisin na, no, yung mga ginagamit usually doon, tatanggalin na yung pasilidad, wala nang makinarya, wala na, aalisin na yan, wala nang gamit. Or a system from active service, no? Kumbaga, buburahin na yung pangalan, buburahin na yung existence.
it indicates that something has been permanently retired and deactivated. Yan ang ibig sabihin ng decommission. Parang yung Great Commission, kinumisyon tayo, no? Para ipalaganapin ang salita ng Panginoon. Ang decommission, yun ay tinatanggal na. So, ganun nangyari. Tinanggal na ang temple worship. Alam niyo po ba na ang temple worship sa panahon nila noon, ang pinakasagradong sistema ng kanilang ekonomiya. Ang political economy, religious economy, at saka ang moral practice ng lahat ng tao, diyan lang umiikot. Tapos ito ay i-dissolve, mawawala. Anong mangyayari sa kanilang buhay? Naintindihan natin? Now, dito, dinekomisyon na. Alright? So, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Alam nyo kung gaano katagal itong practice nila na dito sila, ganito sila sumasamba? Sa Gerizim at saka sa Jerusalem, alam nyo gaano katagal na? 800 years. Hanggang kay Jesus Christ. Kasi nagsimula ito doon pa lang, 800 to 1,000 years pala, doon sa panahon ni Moises. Practice na ito ng lahat ng kanilang bansa, ng buong bansa nila. Pagkatapos, i-decommission. Anong ibig sabihin nito? Para mong pinatay ang kanilang kasarilan. Para mong binura ang kanilang kultura. Naintindihan natin? Isa ito sa mga dahilan kung bakit si Jesus Christ ay pinatawan ng parusang kamatayan sa krus. Kasi mabigat para sa kanila ang turo ni Jesus Christ. Hindi nila matanggap. Now, sa atin dito ngayon, pag sinishare ko ito ngayon sa atin, sa ibang makakarinig nito, mabigat din ito. Mamaya, maintindihan nyo kung ba't ko sinabi. Sabi ni Jesus, pakibasa yung Matthew 24:2, do you see? Ready, go. Do you see all these buildings? I tell you the truth. They will be completely demolished. Not one stone will be left on the top of another. Alam nyo, bago ito sa Book of Luke, Book of Mark, Matthew 24 yan. Sa Book of Luke, sa Book of Mark, sabi ng mga disciples, kita mo yun, Lord, grabing kaganda ng building na to. Ganon ito katindi. Ganito kaganda. Biglang sasabihin ni Jesus, alam mo bang iguguho lahat yan? Ang sakit. Naintindihan natin? Kaya nagtanong sila, kailan mangyayari ito, Lord? And what will be the sign of your coming? Okay? So ngayon, kumbaga, hindi na maintindihan ito. Isa ito actually sa itinanong kay Jesus nung siya ay hahatulan na ng kamatayan. Totoo ba na sinabi mo na sisirain mo tong temple? No? Kumbaga, malaking moral na kasalanan para sa mga Hudyo itong sinabi ni Jesus. Pero hindi nila na alam na ito pala ay prophecy. Ito ay prophecy na mangyayari sa nalalapit na panahon. Alright? So ang sabi niya, do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another. Naging palaisipan ito sa lahat sa kanila. So, when Jesus Christ died, ito pa, nung namatay si Jesus, in Matthew 27 verse 51, napunit yung napakataas at napakalaki at napakakapal na kurtina sa loob ng templo. No? Ang pagkakapunit niya mula itaas, pababa. Kumbaga, Diyos ang pumunit. No? Hindi tao. Now, itong lugar na ito yung Holy of Holies. Ito yung heaven on earth. Dito nakatira ang Diyos. Ito yung headquarters ng Diyos. Nung napunit, lumabas ang Ark of the Covenant na hindi po pwedeng basta-basta ma-expose. Anong message kung bakit napunit ito nung si Jesus Christ ay namatay sa krus? Ibig sabihin, nung si Jesus ay namatay, tinapos niya na
ang Old Covenant. Tinapos niya na ang temple worship. Naintindihan natin? Malaya na kayong pumasok sa Holy of Holies, sa holiest place of God without the curtain veil. Naintindihan natin? Hindi ito maintindihan ng mga Hudyo. Ayan yung high priest. Alright? So bigla siyang napunit. Anong meron kapag pinunit nyo ang isang mahalagang bagay o larawan ng inyong ex? Ha? Pag pinunit nyo na ang picture nyo dalawa ng inyong ex, ang mga love letters yung dalawa, anong ibig sabihin nun? Bukod sa break na kayo, tinatapos nyo na ang inyong ugnayan. Dinidekomisyon nyo na ang lahat ng patungkol sa inyo. Naintindihan natin? Ganon ang mensaheng ito na pinakita ni Jesus Christ nung siya ay namatay doon sa krus. Una, nag-prophesy siya. Pangalawa, napunit ang temple na ito hindi ginagalaw. Pinakaiingatan ito. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Mabasa ko ang kwento ng history na to, alam niyo po bang, pati yung mga nanay, nung sinusunog na po ang templo, alam niyo po bang nasunog ang templo? Kailan nasunog ang templo, Aber? Kailan sinunog ang templo? Ha? Kailan? AD 70. Sinunog ito ng Roman general na si Titus. Sa sobrang kadiboto nila at kamahal nila ang templo, yung mga nanay kasama ang kanilang mga anak at baby, binitbit nila, tara punta tayo sa templo, magpasunog na rin tayo. Ganun sila ka-devoted sa temple na sinusunog ng mga Romano. Nangyari ito noong AD 70 at natupad yung sinasabi ni Jesus Christ na yung building niya igugulat yan. At sinunog ang mga building halos lahat doon. Pagkatapos pinatay ang napakaraming mga Israelites. Ayan, yung lugar na yan, dyan sila naghahain ng kanilang alay sa Diyos. Milyones ang mga Israelitang pinatay. Yung iba na nagkaroon ng pagkakataong tumakas, nagsipagtakasan at nagkalat sila sa buong mundo at nawala ng Israel sa lugar nila at binura ng mga Romano sa mapa ang bansang Israel. Kaya walang Israel na mula noong AD 70. Alam nyo ba na ito yung sinasabi ni Jesus Christ na Great Tribulation? Saka natin pag-uusapan yan. Ibang topic. Ang Great Tribulation ay naganap na noong AD 70 sa mga Israelites. Na isang pangyayaring hindi pa nangyari before at hindi na mangyayari kailanman. Ito yon, yung pagkakabura ng bansang bansang Israel at pagkawala ng kanilang kasarinlan, kultura at simbahan, temple, lahat ng ito, sobrang sakit nito, very painful ito sa kanila. Alam niyo po, mula AD 70 hanggang year 1946 o 1947, walang Israel sa mapa. Ganong katindi ang pagkakadekomisyon ng temple worship. Para sabihin ni Jesus Christ, darating ang panahon at ngayon na nga, no? Na hindi na kayo sasamba sa bundok na ito at sa templong ito. At ang pagsamba nyo ay sa espiritu na at katotohanan. Anong ibig sabihin noon? Mamaya ipapaliwanag natin yan. So, throughout all history po, ano ba ang mensahe ng Panginoon sa nangyaring yon at ng church? So, nabura sa mapa ang Israel, ang kultura, ang Old Testament, nabura silang lahat sa mapa, pati ang temple worship, at doon naman nagsimulang sumibol ang Christianity. Naintindihan natin? Nakikita niyo yung takbo ng history na wala sila, inalis sila ni Lord, tapos ang Christianity nagsimulang sumibol mula sa mga apostoles hanggang inassign si Pablo at kumalat sila sa buong Asia
hanggang sa buong iba't ibang lugar, hanggang sa Amerika, mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Kaya pumutok ng gusto ang Christianity during the absence of Israel. Naintindihan natin? Ganun katindi yung pagkakasabi noon sa John chapter 4, no, na hindi na kayo sasamba. Ang pagsamba nyo na ay sa espiritu at katotohanan. Wala ng temple, wala ng building, ang pag-worship sa Lord, ang pagsamba sa Panginoon ay wala na lahat ng to. At yun ang tinawag ni Lord na true worshipers. Ganun katindi. Amen? Seryoso pala yung sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na gigibain, buburahin ang lumang sistema ng pagsamba. Ang mga pagsambang isinasagawa sa mga place of worship o worship center. Tayo, tinatawag nating worship center and church, di ba? Sa kanila, ang tawag sa kanila doon ay place of worship. At isa lang naman ang place of worship sa kanila, temple. In fact, kapag malayo sila sa temple at wala silang chance na pupunta doon at ang temple located dito, kahit saan sila nandoon, kailangan lumingon sila doon at ang mga bintana ng mga building, mga bahay nila, kinakailangan i-construct na ang bintana nakatapat doon sa saan nandoon ang temple kasi doon lang yung place of worship nila. Ganun katindi. Tapos lahat ng sistemang ito ay binura ng Panginoon. Ibang uri na ng pagsamba ang hinihingi daw ng Ama sa mga mananamba. No? Isang uri ng pagsamba na hindi nila matanggap. Hindi nila maunawaan. Okay? Ang worshiping the Father in spirit and in truth. Anong ibig sabihin nun? Kaya nawala ang temple worship, ang animal sacrifices, nawala rin ang Judaismo, at nawala na rin ang mismong ancient Israel sapagkat itatayo pala ni Jesus Christ ang kanyang eklesiya. Naintindihan yung tinuro kong nakaraan? Yung pala yun. Inalis niya lahat para itayo ang eklesiya. Ano naman yung eklesiya? Ito yung church. Na ang ibig sabihin ng eklesiya, hindi building, kundi mga taong tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Yun ang kanyang itatayo kapalit sa mga to. At since the first century, na nag-unti-unting nakilala ang Christianity sa magitan ni na Apostol Pablo, ni na Pedro, lahat ng mga disciples na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya at pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay lumaganap ng gusto. Hanggang dumating sa punto na sinabi ng isang manunulat, no? Ang sabi niya, bakit itong mga Kristiyano tuwing habang pinapatay mo lalo silang dumadami? The gates of hell will not prevail against the church, against the ecclesia. So habang wala ang Israel, no, sa limelight, sa buong daigdig, nasaan ang mga Israelites? Nagkalat sila sa buong mundo, no? Pero ang gagaling nila, ha? Alam niyo ba may-ari ng Hollywood? Hudyo? Ang mga great scientists, mga Hudyo yan. No? Kahit saan sila magpunta, nagiging successful sila, magaling sila sa kaperahan, magaling sila sa lahat ng bagay. Ganun ang Israel, ang Hudyo. Mahusay. Very proud sila, hindi mo sila pwedeng tapak-tapakan. No? Matapang sila at mahusay sila. Pero binura sila ng Panginoon. Kasi ang itatayo ng Panginoon ay ang kanyang eklesiya. Amen? Alright, tinayo niya ang iglesia at nakilala sa buong panahon in the absence of the Jews and the Samaritans. So for so long a time, almost 2,000 years, walang temple worship. Walang Judaism. Wala lahat ng kanilang mga kultura. Yung animal sacrifices, wala yun. Paano sila sumasamba? In spirit and in truth. Sa mga bahay-bahay na lang. Hindi uso ang simbahan, hindi uso ang worship center. Nagkatotoo ang John chapter 4, verse 23 and 24. Nasusundan niyo ako? Alright, so,
Anong logic po nito? Anong logic meron dito? Tignan mo ha, itong Israel. Mula year 70 until 1946, ang nag-occupy sa bansa na Israel ay mga Palestino. Ha? Yung green, yan yung mga Palestines, mga Palestino. Pagdating ng nagkasundo ang mga Jews at ang United Nations noong 1947, inoccupy ng Israel ang malaking bahagi ng Palestinian area kung bakit galit na galit ang mga Palestino sa Israel hanggang ngayon. Noong 1967, mula 1949, digmaan yan, digmaan. Hanggang kumonte ang mga Palestine, ang area ng Israel lumalawak, lumalaki. No? Nananalo sila sa giyera. Hanggang nung year 2012, kita niyo sa picture, no? Wala na halos ang Palestine. Nakita niyo yung Gaza? Yan ang Gaza Strip, yan ang Gaza. Kita niyo yung huling mga digmaan ngayon? Lumalaban pa rin sila. Nandyan ang mga terorista against Israel. Yang nasa maliit na lugar na yan. Kasi galit na galit sila. Bakit? Pinalaya sila sa kanilang lugar. Ang claim ng Israel, ito ang binigay ng Diyos sa amin, pangako kay Abraham na dito kami titira. Babawiin namin ito. Ang problema, sabi mo sa iyong katabi, anong problema? Anong problema? Nakita niyo yan? Diyan nakatayo ang Temple of Jerusalem na sinunog noong AD 70. Pagdating ng 691 AD, nagtayo ang Islamic religion ng kanilang templo doon, mismo kung saan nakatayo ang dati ang Jerusalem Temple. Tinayuan ng Islamic religion. Kailan tinayo? 691. Ito yung pinakamagarbo, pinakamagarang templo ng mga Muslim sa Israel. Kaya hirap na hirap sila hanggang ngayon na itayo kasi malaking world war ito kapag dinigma nila o sinira nila itong Dome of the Rock na ito. Ayan o, punong-puno ng mga Muslim yan dyan. Yan ang kanila. Dyan dati nakatayo ang sinunog na Jerusalem Temple. Naintindihan natin? Alright. Now, gusto nilang alisin ito para dyan magtayo ulit ng third temple. Alright? Nasabi ni Jesus Christ na sabi nila, pag nangyari daw yon, World War III na, at saka second return na ni Jesus Christ. Hindi natin alam yan. So, anong ibig sabihin nito? According to history, nabura ang old temple of worship na palitan ng worship in spirit and in truth. At sino ang nagtataguyod noon? Ecclesia. Ang iglesia, ang church, ang body of Christ, mga mananampalataya. Amen po? Alright. So, tingnan natin to. Punta tayo sa pangatlo. Now, wala na ang old temple, the new living temple is you. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw. Ikaw. Kaya pala, in spirit na ang pagsamba. Kasi ang templo, hindi na physical building, kundi ikaw na mismo ang templo. Bakit daw? Basahin ang 1 Corinthians 3:16 to 17. Don't you realize? Ready, go. Don't you realize all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are that temple. Kita mo na, ang galing. Palakpakan natin si Lord. Kaya pala, no, ang worship ay papalitan na yung old temple worship at spirit and in truth na, kasi itatayo niya ang kanyang church, ang ecclesia, na magiging bagong temple, living temple, hindi dead building temple. Naintindihan natin? Living temple. Sabi mo sa iyong katabi, the new living temple is you. Now, ang tawag dito, yes, ang tawag dito ay corporate temple of God. Sabi diyan, that all of you together.
So pag nagsama-sama kayo, kayo ang temple of God. Yung mga individual, pag nagsama-sama, nag-gather together, sila ang temple of God. Now, ang bawat isang Kristiyano ay temple not of God, but temple of the Holy Spirit. Bawat isa sa inyo na tumanggap kay Jesus Christ, ang Holy Spirit ay nanananahan sa inyong puso, sa inyong buhay. And you are, as an individual, the temple of the Holy Spirit. So when you say temple of the Holy Spirit, that's me. Sabihin mo, that's me. That's me. When we say temple of God, that's us together. Naintindihan natin? Kaya sabi ni Paul, no, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, assembly or gathering together. Kasi yan ang temple of God when we are together. Nasusundan natin? That temple is the church, the ecclesia, that the gates of hell cannot prevail against it. Naintindihan na? Are we learning? Na pagtagni-tagni natin yung mga dati nating alam, mga dati nating mga natutunan. Alright? Now, pakibasa ang 1 Corinthians 6:19. Kanina, 3:16. Ngayon, 6:19. Ready, go. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. With your body. Literal na body. Itong katawan mismo natin. Itong flesh na to na nagkakasala. Diyan nakatira ang Holy Spirit. At ikaw ay ginawang templo. Pansinin niyo yung mga first words kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 3, don't you realize? Then, sa 1 Corinthians 6:9, don't you realize? Pareho ang sinabi. Pero ang sabi dito, your body is the temple of the Holy Spirit. Kanina doon sa 1 Corinthians 3:16, that all of you together, pag nagsama-sama, so ulitin natin ha, para lang ma-instill sa inyo. Pag nag-gather together, ang mga Kristiyano nag-fellowship together, ito ang temple of God. Kahit nasa labas yan, kahit wala tayong building, kahit bahay lang tayo, kahit ganito, kahit marami tayo o kukonti tayo, it does not matter. Amen? Alright. So, pag nagsama-sama, that's the temple of God. Pag individual lang, ikaw mag-isa, sa 6:19, temple of the Holy Spirit, wag mo raw yan tutungisan. Nakatira sa iyo ang Holy Spirit. At may ibang mga verses na sinabi na pagka nandyan sa iyong Holy Spirit, He will stay with you forever. He will never leave you. Hindi na siya alis sa iyo. Ibig sabihin, hindi na matutulad ito sa old temple na madidecommission. Forever ka ng temple ng Diyos. Hanggang sa magkita kayo ng Panginoon sa langit. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, the temple is you. Ganong katindi. Kaya wag tayong mainggit kung ang church, ang pinaka-gathering together natin ay bahay lang kamukha nito. Kasi wala na, dinikomisyon na ang mga building-building. Ngayon, bakit may mga patulis-tulis na mga simbahan? May mga katedral. Mamaya, papunta tayo dyan. So individually, each one of us is the temple of the Holy Spirit. Ang sabi dito, honor God with your body. Ay, bigyan mo pala ng parangal dapat si Lord sa iyong katawan. Amen? Huwag mong gamitin ang katawan mo o ipagamit ang katawan mo sa pagkakasala dahil para hindi mo matungisan at masaktan ang banal na Espiritu. Alam niyo ba ang Holy Spirit na daramdam din? Yes, nakalagay yan sa Ephesians. Okay? Punta tayo sa next verse. Okay. Hebrews 10:25. Ang sabi diyan, and let us not neglect our meeting together. Yung meeting together dito, gathering together, assembling ourselves together, yan ang ibig sabihin yan sa Greek. As some people do. But encourage one another,
especially now that the day of His return is drawing near. Now, sabi diyan, do not neglect our meeting together. Pag nagmi-meet together ang individual brothers and sisters, anong sabi natin kanina? Sila ang temple of God. Alright? Now, meron ako ipapakita sa inyo dito. Itong Hebrews 10:25, meeting together in Greek means, pakibasa? Okay, sige. May nilagay akong tutor natin eh. Episinagoge. Yung pala yun. Okay. Two words ito na pinag-isa. Epi, ang ibig sabihin upon or at. Ang sinagoge, meaning a bringing together, gathering together, or assembling ourselves together. Yung synagogue, naalala niyo yung sinagoga? Ha? Lugar na doon sila nagtitipon-tipon ng mga believers, doon sila nag-uusap. At doon siya nagtuturo, doon siya nangangaral. Si Jesus, si Apostol Pablo, sa sinagoge. Sinagoga. Alright? Yung pala yung ibig sabihin ng meeting together, gathering together, pero iba ito sa worship. When they meet together, it doesn't necessarily mean that they worship. Ito naman yung worship sa John 4:24. In Greek, ay, ano sabi? Proskinoi. Proskineo. Alright, tutor. Proskuneo. 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 Okay, ito ang ibig sabihin ng worship. Magkaiba sa ibig sabihin ng sinagoge. Ha? Magkaiba. Ang instruction sa atin, ito, kahit si AI at si Google, tinanong ko, meron ka bang mabibigay sa akin bersikulo sa Biblia na nagsasabi na we need to gather, dapat tayong mag-gather together to worship? Wala. Sabi niya, walang verse na tayo ay magtipon para sumamba. Ang pagsamba pala ay hindi ginaganap sa pagtitipon ng mga members of the body of Christ. Pakibasa yung nasa baba. To bow down, ready, go. To bow down, to prostrate oneself, to pay homage, to show reverence, to adore. Also an act of kissing towards someone as a sign of submission or honor. Pagbibigay ng submission at honor, paggalang pala ang worship. Paying homage, paying respect, ang pagsamba. Alright? Pero dito, yung sinabi kanina na synagoge, ito'y gathering together lang, walang sinabing sasamba kayo. Ha? Kasi ang pagsamba ay hindi na ginaganap corporately. Hindi na gagawin sa isang lugar. Hindi na sa mountain na ito at hindi na rin sa Jerusalem. Kumbaga, ang pagsamba pala ay hindi na kailangan gawin corporately. Ang pagsamba ay sa espiritu na at sa katotohanan ng bawat pinananahanan ng banal na espiritu. Individual. True worship is done individually and personally, in spirit and in truth. Ang nakalakihan, nakagisnan ng maraming Kristiyano ngayon, ito na yung sinasabi ko na medyo mabigat, no? Na tayo'y sasamba, aawit, magpupuri sa Panginoon. Yun na ang pagsamba. Hindi po yun. Hello? Mali pala. Merong isang church, ang kanilang pagsamba, tagal nila, 4 na oras sila nagkakantahan. Ang tagal. Pagod ka talagang magkantahan ng ganong katagal. No? Sa ganon, ang nai-inculcate, kaya nga ang pangalan, worship service. Where in the Bible can we ever find the words worship service? That we serve worship. We don't serve worship.
It's unbiblical. Worship must be done in spirit and in truth. Pag sinabing in spirit and in truth, wala yang physical place, wala yang gathering together. Kaya pinakita ko dito yung pagkakaiba ng episinagoge at saka proskenoi. Ha? Para makita natin ang iniutos sa atin na gawin ng Hebrews chapter 10:25 is to gather together to fellowship. Everybody say to fellowship. Not to worship. There is no teaching in the Bible that we gather together to worship. Kasi ang worship, ano daw? To bow down, to prostrate. Ganito ang itsura ng prostrate. Ayan, ang episinagoge, meeting together, ganyan lang. No? Nag-uusap sila tungkol sa Word of God, nagsisharing sila, nagpipray, nagsisharing sila ng meals. Yan lang ang meeting together. Ang worship, iba. Walang meals, no? Minsan di nag-uusap, talagang nakaganito lang. Yan ang worship. Yan ang tunay na biblical na worship. Kaya pag nakakita ng anghel o nakakita ang isang Hudyo ng isang malaki, ng isang iniidulon lang tao, nagbabaw sila kagad. Oy, tayo ka tao lang. Naintindihan na kasi ano na nila yun eh, attitude na nila eh, sistema na nila eh. Nasusundan natin? Yan ang worship. Pero hindi na yan ipinapagawa ng Panginoon ngayon. You will no longer worship, no? Sa isang lugar, sa temple, wala na ito. Ang tanong ko, ganito, bakit natin ito ginagawa sa mga churches? At tinawag nating worship yun. At hindi natin na ituturo na ang tunay na worship ay sa personal na buhay ng bawat isang pinananahanan ng Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit nakatira sa iyo, nasa iyo, ikaw ang temple, no? At ang pagsamba doon sa temple na yon ay ang iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong buhay. Ang iyong buhay. Alright. Inalis na ng Diyos ang sistemang iyon. And according to history po, ipinakita ko sa inyo yung how God removed it, decommissioned it in such a very hard and painful way sa mga Hudyo at Samaritano. Pero ang nakakapagtaka, ba't para yatang ibinalik ng mga Kristiyano ang dinikomisyon na ng Panginoon? Na ang pagsamba ay itinuturo na pupunta ka sa simbahan para sumamba. At hindi masyadong dinidiscuss o pinapaliwanag na ang tunay na pagsamba ay dapat sa iyong bahay at sa iyong buhay. Naintindihan natin? Ang feeling ng tao, all throughout the week, sobrang busy siya sa work. Sobrang busy siya sa kamunduhan. Sa lahat ng bagay, no? Sa kanyang pinagkakakitaan sa internet, busy siya. At uuna, bibigyan niya ng time si Lord pagdating ng linggo at sasamba siya, magpupuri siya sa Panginoon. Akala niya yun na yung pagsamba. Alright? Now, punta tayo sa panghulit pang-apat. The new living sacrifice is your sanctified life. Everybody say, living sacrifice. Living sacrifice. Sabi ni Jesus, but the time is coming. Indeed, it's here now when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. The Father is looking for those who will worship Him in that way. For God is spirit, and those who worship Him must worship Him or must worship in spirit and in truth. Yan. So, pag-usapan natin to. Now, bago ko ito ipaliwanag bakit kaya parang binabalikan natin yung lumang binura na ni Lord? Ano halimbawa? Pwede ba kayo magbigay ng halimbawa? Ha? Di ba merong song, As David Dance Like? Ano ba yon? Yung mga sayaw-sayaw ni David, pag nag-worship siya, yung mga tambourine dance, Old Testament way yun eh. Yung mga banner na tinataas na nila, Lion of Judah, no? Ginawan pa ng kanta si Yahweh. Parang ibinabalik natin yung old
system of worship na binura na ni Jesus. At hindi natin nabibigyan ng emphasis na yung tunay na worship in spirit and in truth pala buhay-buhay, yung personal na buhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Nasusundan natin? Now, ang tanong ko dito, meron bang binanggit si Jesus Christ na pangalan ni Yahweh sa New Testament? Di ba wala? Ang pangalan ni Yahweh ay Hebrew word, Yahweh. Okay? Pero bakit never na bumanggit si Jesus Christ sa pangalan ni Yahweh, no? Sa New Testament. At lagi niya binabanggit Ama lang. Alam niyo kung bakit? Ang pangalan ni Jesus Christ, yan yung pangalan ni Yahweh sa Hebrew. Sa Aramaic ay Yeshua. Everybody say Yeshua. Yes. Okay? Sa Latin, Jesus Christus. Doon galing ang English na Jesus Christ. Pero yung Yeshua, galing yan sa salitang Joshua at ayan ay Yehoshua or Yahweh. So, ang pangalan ni Jesus Christ ay pangalan ni Yahweh in Greek. Naintindihan natin? Kaya hindi niya binabanggit ang pangalan ni Yahweh kasi ang gustong ipahiwatig sa atin, ang sasambahin natin ay hindi si Yahweh. Ang sasambahin na natin at bibigyan ng honor, ng parangal, ng glory, no? At pagtaas ay pangalan ni Jesus Christ. Pakibasa ang Philippians 2:9-11. Ready, go. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kita mo? Si Jesus Christ lang dapat ang itaas. Pinagtataka ko kung bakit binabalikan natin at pinag-aawayan pa yung pangalan ni Yahweh. No? At kailangan daw yun ang sambahin. No? Tapos na po yun. Old system of worship yun. Temple name yun. Doon yun sa temple. No? Decommission na yun. Si Jesus Christ na ang ibibida ngayon. At ang sabi niyan, every knee should bow. Every knee should worship. Bowing is worshiping. Naintindihan natin? Kanino daw? Kay Jesus. Alright? Nasusundan natin yan. Now, puntahan natin yung aking diniscuss kanina. Sabi ni Lord, hindi na dito, wala nang temple worship, no? The new living sacrifice is your sanctified life. Sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, eto na naman, bodies na naman. Ibig sabihin, literal na katawan talaga natin. No? Hindi soul, hindi spirit. Offer your bodies as a living sacrifice. Sa Old Testament, dead animal sacrifice. Tama? Yung ikaw maghahandog. Mag-aalay ka ng hain na ihahandog mo, susunugin kay Yahweh. Dito, sa panahon ni Jesus Christ, sa New Testament, hindi na dead kundi living sacrifice. Ano tong living sacrifice? Holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Ayan, dito binanggit ulit yung worship. Saan in-apply daw ang worship? Sa corporate gathering ba? Hindi. Sa iyong personal na buhay. To offer your bodies as a living sacrifice. Verse 2, huwag kayong makiayon. Kung papaano mo i-offer yan, ito ang turo ni Pablo. Huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, talikod ka na sa kamunduhan. Para mo masamba si Lord. Yan ang pagsamba palang tunay na proper worship, ang pagtalikod sa mundong ito, mag-iba. Sabihin natin mag-iba. Mag-iba kayo
sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ganun pala ang proper worship. Ganun pala ang tunay na pagsamba in spirit, in truth, no? Ang mag-iba ka ng gawain, layuan mo ang makasalanang mundong ito at iukol mo ang iyong sarili sa Panginoon. That is worship. That is Monday to Sunday. Amen po. Nakita yung litrato? Don't go to church on Sunday and pay respect to God if you didn't even respect Him Monday through Saturday. Huwag ka magsisimba. Na akala mo nakapagsimba ka na, como nagpunta ka sa simbahan at nagdasal ka, kumanta ka, pero all throughout Monday to Saturday, hindi ka namuhay ng kaaya-aya sa Panginoon. Tama po. Hello. Maraming mga tao kala na kaya mga tao sa pili sila doon tayo mag-church kasi maganda ang kantahan doon talagang at saka maganda yung church sila doon, malamig, masarap yung talagang feel mo, ma-worship mo talaga si Lord pag nandoon ka, no? Yung mga ganon, ang worship ay kantahan. Ang worship ay prayer. Hindi po. Sa gathering together, walang worship. Gusto ko mong patunayan ko sa inyo, walang worship sa gathering together. After the Pentecost, tingnan natin to. Ayan. Pakibasa ha. Acts 2:42. Ito yung after na ng Pentecost ha. Ready, go. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to share in meals, including the Lord's Supper, and to pray. Ano yung apat na nakasulat dyan? Na ginagawa ng lahat ng believers daw na naging devoted sila doon? Meron bang worship? Ano sabi dyan? Devoted themselves to what? Apostles' teaching. A word of God. Saan? Devoted sila sa apostles' teaching. Devoted sila saan? Sa fellowship. Saan pa? Sharing of meals. Share sila ng food. Yung iba nagdadala ng food. No, sige, kain tayo. Yung katulad ng ginagawa natin. No? Kasama dyan ang Lord's Supper. Ano pa yung pangatlo? Pangapat? Prayer. May sinabi ba dyan na worship together? Wala. Ang sabi dyan, fellowship. What is fellowship? No? Kikipagkapwa-kapatiran. Kaya ka nandoon. Kamusta ka na kapatid? Buti, masaya ako nandito ka. No? Kamusta ka na? Gusto mo i-pray kita? Yung mga ganun. Mga ganun lang. No? At hindi nila iniisip na nag-worship sila doon. Ganun yun. Bakit tayo ngayon, sa panahon natin, na akala natin, ang pagpunta natin sa simbahan ay nakasamba na tayo kay Lord? Naintindihan natin? Are we learning? Hindi po. Pagsamba ang pagpunta sa simbahan. Amen? Tayo mismo na templo ng Holy Spirit, ang eklesiya, tayo mismo, ang ating buhay ay kasamba-samba na para kay Lord. Amen? Bakit? Tayo ang pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya dapat tayong umakto, kumilos, mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat yan ang ating worship. Mula anong araw? Mula Monday through Sunday. Araw-araw yon. Paggising, that's 24/7. Amen? Now, tingin kayo sa akin. Do not get me wrong. Well, dito tayo magtatapos. Don't get me wrong. Yung ginagawa natin na pagkanta sa church, walang masama doon. Amen? Ang gusto ko lang ipaabot sa atin, huwag nating isipin na nakasamba na tayo kay Lord porque kumanta tayo sa praise and worship. Ang tunay na pagsamba ay wala sa pakanta-kanta. Naintindihan natin? Ang tunay na pag-aalay ng handog, living sacrifice nga
hindi pag-awit, no? Living sacrifice ay yung buhay mo na parang iniaalay mo sa Panginoon, isinasakripisyo mo para kay Lord. At yan daw ay gagawin natin on a day-to-day basis. Hindi lang kapag linggo. Kaya tayo'y pupunta rito every Sunday para sa 4 na dahilan. Pag itong sinunod natin, biblical ang ating church. Kasi itong ginawa ng Acts chapter 2 after nang mapuspos sila ng Holy Spirit. They devoted to the apostles' teaching, nakikinig talaga sila sa Word of God, fellowshipping with the brethren, sharing in meals, kaya nagdadala sila ng pagkain, no? Para ma-share nila ang kanilang food, at doon na rin sila naglo-Lord's Supper and then prayer. Walang ang binanggit yan na singing eh. Walang binanggit yan na worship eh. Walang binanggit yan na tugtugan eh. Amen? Walang binanggit yan na program. Pero alam nyo bang sabi doon, dumadami sila araw-araw. Alam nyo kung gaano sila kadalas nagfe-fellowship, nagtitipon-tipon? Every day. Hindi every Sunday. Grabe, ano? Yung pala yung worshiping in spirit and truth. Now, meron pang akong pwedeng idagdag dyan at hindi ko na lang i-expound ito. When you say worshiping in spirit, no? Yung sa iyong spirito yon, no? Ibig sabihin, ang spirito mo ba tuwing linggo lang? Hindi. Araw-araw ang spirito mo nasa iyo. Kaya dapat i-worship mo sa Lord through your spirit every single day by living the kind of life God wants you to live. Amen? In truth. Ano ba ang truth? Sabi ni Jesus, no? Sabi sa Bible, your word is truth. The word of God is truth. So mahalaga ang word of God kasama ng ating spirit. Amen? Kaya unahin natin ang word of God sa ating buhay. Unahin natin ang ating pagsamba sa Panginoon araw-araw. Pagising mo sa umaga, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Saan ka ba gagamitin ng Panginoon? Yun ang una mong isipin. Yan ang pagsamba mo. So gusto ko sa bawat isa sa atin, sa church natin dito, kung palalakihin ng Lord ito in the future, maiiba itong ating setup, no? Ang ating fellowshipping ay hindi worshiping. No, gusto ko ng mga pupunta sa church dito na muhay na muna ng 24/7 sa kanilang buhay, nakaaya-aya kay Lord bago tayo magsama-sama bilang temple of God. Amen? Nandito tayo to edify one another, para magpalakasan tayo sa bawat isa at para matuto sa salita ng Panginoon. Amen po?